sa pagpapatuloy ng ating istorya. Mula sa malayo, biglang umalingaw-ngaw ang isang napakalakas na pagsabog, isang dagandong na yumanig sa buong paligid, dahilan upang umatras ang mga cultivator sa magkabilang panig. Mula sa ilalim ng alikabok at bugso ng usok, lumitaw si Yun Ian, mahigpit na nakahawak sa kanyang espada, at buong tapang na hinarap ang kanyang dating squad leader. Sa tinig na mabigat at puno ng hinanakit, mariin niyang isinambit, isang traidor, ang sabi mo, leader, batid mo ba kung ano ang ginagawa ng kasalukuyang Imperial family? Subalit walang pag-aatubili ang sagot ng squad leader. Malamig ang tinig, ngunit puno ng kumpiyansa, alam ko, kasabay nito, mabilis siyang sumugod, at sa isang iglap, pinakawalan ng isang mapaminsalang atake, napaatras si Yun Ian, napilitang umiwas, ngunit agad niyang pinuno ng enerhiya ang espada, mahigpit ang kapit, at sa tinig na naglalagablab ng determinasyon ay kanyang isinambit, alam mo, at gayunpaman, patuloy ka pa ring naglilingkod sa Imperial family, ito ba ang nararapat sa isang tao? Ngunit bago niya maibagsak ang kanyang kontra-atake, muling dumagundong ang sandata ng squad leader, isang bigat na nagpaudlot sa kanyang galaw, at sa mariing tinig, malamig ang kanyang wika, kami ang mga bisig at mga paa ng kanyang kamahalan, ang emperador, ang mga bisig at paa ay hindi nag-iisip para sa kanilang sarili, sila'y kumikilos lamang ayon sa kalooban ng emperador. Muling sumugod si Yun Ian, pasiga at puno ng puot, nakakabaliw, sa mga mata ng emperador, tayong mga mortal ay walang iba kundi mga hayop na kinokontrol. Ngunit sa isang iglap, nakakuha ng momentum ang squad leader, isang malakas na sipa ang kanyang pinakawalan, tumama sa tiyan ni Yun Ian, at siya'y tumilapon, bumagsak sa lupa, napaatras ng ilang metro, hawak ang kanyang tagiliran, namimilipit sa sakit, mariin niyang isinambit, lumakas siya, ngayon, malapit na siyang umabot sa 3 bulaklak na antas. Ngunit natigilan si Yun Ian nang marinig ang malamig na tinig ng squad leader, may pinagkaiba ba sila sa panig mo? Sabihin mo, ang Jin clan na pinapanigan mo, iba ba sila? Huminga ng malalim si Yun Ian, at mariing nagwika, hindi bababa, ang mga taong yon. Ngunit agad siyang pinutol ng squad leader, mariin at puno ng paniniwala, hindi, sila man ay mga ascetic, lahat sila'y tumitingin sa mga ordinaryong tao na parang mga insekto, ang kaibahan lamang ay nasa sukat at sa paraan. Agad na naghanda ng pag-atake ang squad leader, mabilis niyang pinaikot-ikot ang kanyang sibat sa itaas, at sa tinig na naglalagablab ng determinasyon ay sumigaw, sa huli, sila man ay dudurugin ang mga mamamayan ng imperyong ito upang pagsilbihan ang kanilang sariling kapakanan, kasabay ng pag-ikot ng sibat, unti-unting namuo ang bugso ng hangin, lumalakas, humahampas, at muli niyang isinambit, maaari pa silang mas masahol kaysa sa mga namumuno ngayon. Sa gitna ng unos, pilit na nakatayo si Yun Ian, nilalabanan ng malakas na bugso ng hangin na humihigop sa kanya papalapit. Sa paligid, naglitawan ng mga guhit ng pulang liwanag at bughaw na enerhiya, tila mga bakas ng kapahamakan, mariin niyang isinambit, puno ng inis at pagkabahala, demonyo, hinihila ako, hindi ko mapigilan ito. Habang nakatitig sa kanyang kalaban, nakita niya ang squad leader na patuloy sa ritual ng kanyang atake, nakabalot sa usok at alikabok, at mula sa harap nito, unti-unting sumilay ang isang kakaibang liwanag, lilang enerhiya na kumikislap na parang misteryo ng nakaraan, sa tinig na puno ng pagtataka, bulong ni Yun Ian, ngunit, ang liwanag na yun muli, gaya ng dati, ano ba ang liwanag na yun? Hindi nagtagal, natapos ang paghahanda ng squad leader, iniunat niya ang sibat sa kanyang likuran, at sa isang malakas na sigaw na nag-uumapaw ng panata ay kanyang isinambit, kung walang pinagkaiba ang magkabilang panig, kung gayon, kailanman ay hindi ko tatalikuran ang aking katapatan, at sa iglap na yun, buong lakas niyang pinakawalan ang kanyang atake, diretso kay Yun Ian. Nang masilayan nito, agad na naghanda si Yun Ian, itinaas niya ang kanyang espada sa gilid, mahigpit ang kapit, at sa kanyang isipan ay dumagundong ang pagninilay, palakasin ang chi, nais niya akong patayin sa isang hampas lamang. At sa sandaling yon, sa tinig na puno ng determinasyon, mariin niyang isinambit, kung yan ang iyong paniniwala, at sa isang iglap, pinakawalan niya ang kanyang mapangwasak na galaw, pumuputol bundok, umaalingaw-ngaw lambak na espada. Dumagundong ang lupa, umalon ang hangin, at ang puwersa ng kanyang atake ay sumalubong sa sibat ng squad leader. Sa tindi ng banggaan, walang kahirap-hirap na bumasag at gumuho ang atake ng squad leader, natigilan ito, nanlaki ang mga mata, at sa kanyang mukha ay sumilay ang halong gulat at takot sa hindi inaasahang lakas ni Yun Ian.
Sa sandaling yun, itinutok ni Yun Ian ang kanyang espada, at ang kanyang mukha ay biglang nagdilim, tila ba nilamon ng anino ng kanyang sariling panata, sa tinig na mariin at puno ng bigat, kanyang isinambit, kung gayon, igagalang ko rin ito, ngunit sa kanyang isipan, damaloy ang pag-aalinlangan, ito lamang ang teknikong kaya kong gamitin upang harapin ang enhanced chi ng direkta, ngunit hindi ko kayang kontrolin ang kapangyarihan nito. Sa kabilang panig, makikita ang squad leader na nakatayo pa rin, nanginginig, at ang kanyang braso ay naputol, sa tinig na puno ng sakit at paghanga, mariin niyang isinambit, ang iyong galing sa espada, gaano ko man ito masaksihan, nananatiling misteryoso at hindi masukat. Dahan-daang lumapit si Yun Ian, mabigat ang bawat hakbang, at sa tinig na malamig ngunit puno ng katotohanan ay kanyang tugon, ang galing na ito sa espada, masyadong mataas para sa isang tulad ko. Napaluhod ang squad leader, pawisan ang mukha, at sa tinig na puno ng pagtataka at paghanga ay kanyang tanong, masyadong mataas, paano mangyayari yun? Kasunod nito, habang namimilipit sa sakit, siya'y nagpatuloy, ang hampas na yun, iyon ay kaliwanagan sa loob ng 3 bulaklak na nagtitipon sa tugatog, iyon ang pinakamagandang anyo na aking nasal ayan. Patuloy ang kanyang pag-amin, habang ang nooy nakakunot at ang tinig ay nanginginig, ang buong buhay ko, inalay ko sa sining ng pakikidigma, umaasang mararating ang 3 bulaklak na nagtitipon sa tugatog. Ngunit nang sa wakas ay nakamtan ko ito, aking napagtanto, iyon lamang ang pinakamababang antas ng mga tunay na naglalakbay sa landas ng daan, walang sining ng pakikidigma ang makakahigit sa larangan ng mga tunay na nagkakultiba ng landas, kaya't lahat ng aking pinaghirapan, lahat ng aking inalay, ay nauwi sa kawalan. Sa huli, ang tanging nagawa ko'y maghanap ng kahulugan, kahit anong kahulugan, upang bigyang katwiran ang aking landas. At sa puntong yun, bumagsak ang kanyang katawan, nakadapa sa lupa, halos wala ng lakas, sa tinig na paputol-putol, mariin niyang isinambit, nakalulungkot, sapagkat ang iyong layunin at ang akin, ay magkaiba. Mula sa likuran, makikita si Yun Ian na nakatayo ng tuwid, pinakikiramdaman ang paligid habang unti-unting humuhupa ang alikabok, tila ba may presensyang nagkukubli sa dilim ng usok, sa tinig na mariin, kanyang tanong, sabihin mo, bakit hindi ka nakialam sa aming laban? At habang siya'y napapalibutan ng kanyang mga dating kasamahan, mariin niyang idinugtong, kung nakialam ka habang nakikipaglaban ako sa leader, marahil ako na ngayon ang nakahandusay na bangkay sa lupa. Sa sandaling yun, mariing tumugon ang isa sa mga kasama ni Yun Ian dati, malamig ang kanyang ekspresyon habang nagsalita, hiling yun ng aming leader, sinabi niya na kung kami makikialam, gagamit ka ng lason at mga tagong sandata, kaya't hiniling niya na kayo'y magtagisan ng dalisay na sining ng pakikidigma. Nang marinig ito, bahagyang napataas ang kilay ni Yun Ian, at mariing nagwika, tinatawag niyo pa rin akong Vice Lord. Bago pa siya muling makapagsalita, sabay-sabay na pinagdampi ng kanyang mga dating kasamahan ang kanilang mga palad sa harap, hawak ang kanilang mga espada bilang tanda ng paggalang, sabay-sabay nilang isinambit, minsan nang naging nakatataas, kailanman ay mananatiling nakatataas. Kasunod nito, sabay-sabay nilang hinugot ang kanilang mga espada mula sa sisidlan, at tumindig sa matatag na posisyon ng pakikipaglaban, isa sa kanila, puno ng determinasyon, mariing nagsalita, ang katapatan, minsan ang ibinigay, ay walang hanggan, at ang emperador na minsan naming pinanumpaan, siya'y mananatiling aming walang hanggang pinuno. Nang marinig ito, malamig ang naging tugon ni Yun Ian, may bahid ng paghamak sa kanyang tinig, kaya't kayo man, mananatiling tapat sa kasalukuyang emperador. Bahagya siyang napailing, at sa malamig na tinig ay kanyang isinambit, patawad, ngunit marahil, ngayong araw, kailangan ko kayong patayin. Samantala, sa kabilang panig, isang bangkay ng zombie ang nakahandusay sa lupa, at ilang metro mula rito, isang cultivator ang nakatayo, nakatitig sa malakas na pagsabog sa malayo, mula sa pinagmulan ng pagsabog, makikita ang mga cultivator ng Mockley clan, nagsisisigaw, ang kanilang mga mukha'y puno ng gulat at takot, habang namimilipit sa sakit ng kanilang mga sugat. Sa gitna ng kaguluhan, si Kim Yang-hun ay sumigaw, bakas sa kanyang mukha ang matinding determinasyon, lahat, sumugod, wasakin ang kanilang refining furnace. Agad namang sumugod ang kanyang mga kasamahan, walang habas na pinagtataga ang mga kalaban mula sa Mockley clan, kasabay nito, sabay-sabay na sigaw ng mga martial artist, mamatay kayo, mga demonyong ulol. Sa kabilang panig ng himpapawid, makikita ang mga cultivator mula sa Jin clan na sabay-sabay na nagpakawalan ng kanilang pinagsanib na kasanayan,
Bumagsak ang kanilang mga atake mula sa langit, dumurog sa mga kalaban ng Mockley clan, at nagdulot ng isang pagsabog na tila apoy ng impyerno. Nang masilayan ito, isa sa mga cultivator ng Mockley ang agad na nagpakawala ng barrier upang ipagtanggol ang sarili, at sa tinig na puno ng pagkabalisa ay kanyang isinambit, kailan darating ang ating mga panibagong hukbo, kasunod nito, mariin niyang idinugtong, puno ng paghamak, nasaan ang walang kwentang sangay na iyon. Lumipat ang eksena, sa gitna ng makapal na alikabok at malalakas na bugso ng hangin, at mula rito, makikita ang isang espada na naputol sa dalawa, tanda ng matinding banggaan, isa sa mga dating kasamahan ni Yun-Ian, sugatan at duguan, ay napakagat ng kanyang ngipin habang pinipigil ang sakit, ang kanyang mukha'y nababalot ng dugo mula sa mga sugat. Sa kanyang harapan, nakatayo si Yun-Ian, ang kanyang kasuutan at mukha'y nabahira ng dugo. Ngunit ang kanyang mga mata ay naglalagablab ng determinasyon. Bahagyang napasulyap ang sugatang kawal, pawisan ang kanyang mukha, at sa tinig na puno ng panghihinayang ay mariing nagtanong, bakit pinili mo ang ganitong marahas na landas? Paralysis poison, talaga ba? Sa puntong yun, makikita si Yun-Ian na nakatayo sa gitna ng kanyang mga dating kasamahan, nakahandusay, sugatan, at namimilipit sa matinding sakit, mga tanda ng kanilang pagkatalo, isa sa kanila, halos mawala ng lakas, ay mariing nagsalita, madali mo kaming kayang patayin, kung ginawa mo yun, madali mo kaming madadaig ng hindi man lang nasusugatan, at sa tinig na puno ng pagtataka ay kanyang idinugtong, bakit pinili mong tiisin ang lahat ng sakit na ito? Mataas ang noo, mariing tumitig si Yun-Ian, at sa tinig na puno ng respeto at paninindigan ay kanyang isinambit, tinawag niyo akong Vice Lord, hindi ba? Natigilan ang sugatang kawal, nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding gulat, ilang sandali pa, bumagsak siya sa lupa, nakadapa, ngunit ngumisi ng may paghanga, sa tinig na humahalo ang sakit at pagkamangha, kanyang wika, tunay kang isang kahangahangang tao, nagkaroon ka ba ng bagong pananaw? Narating mo na ba ang 3 bulaklak na nagtitipon sa tugatog? Hindi ko nasalayan ang pulang liwanag, ngunit bigla mong winasak ang aking pagkakaisa sa puwersa. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, agad na tumugon si Yun-Ian, habang ibinabalik ang kanyang espada sa kaluban, sa tinig na malamig ngunit puno ng katapatan, kanyang isinambit, patawad, ngunit hindi ko pa nararating ang antas na yun, ngayon pa lamang, unti-unti ko nang nauunawaan ang kanyang pakiramdam, dahan-dahan, paisa-isa. Pagkatapos niyang magsalita, agad na lumalim ang iniisip ni Yun-Ian, sa kanyang mga mata, mababakas ang halong determinasyon at pagtataka. Sa kanyang isipan ay damaloy ang bigat ng tanong, tiyak kong nakita ko ang ikatlong kulay, ngunit hindi ito nananatiling matatag, isang liwanag na kulay ube, kailangan ko pa ba ng mas marami pang laban sa pagitan ng buhay at kamatayan upang ito'y maging ganap? Ngunit biglang natigilan si Yun-Ian ng isang tinig ang umalingaw-ngaw mula sa itaas, kamangha-mangha, Vice Lord, ang iyong kakayahan ay umabot na sa antas na ito. Mula sa bubungan ng isang bahay, nakaupo ang isang cultivator ng Mockley clan, dahilan upang mapalingon si Yun-Ian, mariin pang idinugtong ng estranghero, ngayon ko nauunawaan kung bakit ako ipinadala rito ng aking ama. Napakunot ang noo ni Yun-Ian, at sa kanyang isipan ay biglang sumilay ang pagkilala, ang Crown Prince ng Mockley clan, hindi ko inasahang narito siya, walang bahid ng takot sa kanyang tinig, mariin niyang isinambit, matagal na rin, kamahalan, kung kanina ka pa nanunood, bakit hindi ka nakialam? Ngumisi ang Crown Prince, puno ng panunuya, itinuro si Yun-Ian at nagsalita, kung nakialam ako, hindi ba't mawawala ang kasiyahan, at isa pa, huwag mo akong tawaging Crown Prince dito, ngayong gabi, narito ako bilang kinatawan ng sangay ng Mockley clan, bilang kanilang lakas. Napakagat sa ngipin si Yun-Ian, at mariing nagtanong, kasiyahan, kamahalan, ang makita mong mamatay ang sarili mong mga kawal, yun ba ang tinatawag mong kasiyahan? Ngumisi muli ang Crown Prince, puno ng paghamak, sinabi ko na sayo, huwag mo akong tawaging ganyan, dahan-dahan siyang tumayo, at sa malamig na tinig ay nagpatuloy, dahil paulit-ulit mong binabanggit, hayaan mong ipaalam ko sayo ang isang bagay, alam mo ba kung bakit ako naging Crown Prince? Biglang nanlaki ang kanyang mga mata, nag-apoy sa galit at puot, sa isang iglap, walang pag-aalinlangan niyang pinakawalan ang bugso ng pulang enerhiya mula sa kanyang katawan. Nagsilutangan ang mga tipak ng bato, at ang hangin ay nabalot ng matinding presyon, mariin niyang ipinahayag, dahil narating ko ang chi refining realm, 4 na bituin, sa murang edad, katulad ng aking ama. Sa tinig na puno ng kumpiyansa,
idinugtong niya, gaano man kaganda ang tunog ng iyong tatlong bulaklak na nagtitipon sa tugatog, iyon ay katumbas lamang ng 1 hanggang 3 bituin sa Chirify ng realm. Tumitig siya kay Yun Ian, may halong paghamak at panunuya, at mariing nagtanong, kaya sabihin mo, iniisip mo bang kaya mo akong talunin, paano magagapi ng isang tulad mo ang isang umabot na sa ika-4 na bituin? At sa huli, ngumisi siya, puno ng paghamak at kumpiyansa, habang nakatitig mula sa itaas, sa tingin mo ba, ang isang tulad ko ay nangangailangan pa ng mga bantay? Nang masilayan ni Yun Ian ang naglalagablab na presensya ng Crown Prince, napakunot ang kanyang noo, at ang pawis ay damaloy sa kanyang mukha, sa kanyang isipan, mariin niyang winika, napakalakas niya. Kahit ang mga dalubhasa sa 3 bulaklak na nagtitipon sa tugatog ay isusugal ang kanilang buhay laban sa kanya, ngunit ako'y nasa gilid pa lamang ng hangganang iyon, kung lalaban ako ngayon, tiyak na kamatayan ang aking kahahantungan. Ngunit sa halip na panghinaan, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi, sa kanyang dibdib, may kakaibang kasiyahang umusbong, ngunit bakit tila may ngiti na pilit na bumubuo sa aking mga labi? Mahigpit niyang hinawakan ang espada, at sa tinig na puno ng bigat at paninindigan ay kanyang isinambit sa sarili. Ngayon ko nauunawaan, hindi ko alintana ang mamatay, sapagkat kung makakamtan ko ang hibla ng kaliwanagan, ano pa ang halaga ng susunod na sandali? Kung mauunawaan ko ang kaliwanagan sa umaga, sapat na sa akin na mamatay pagsapit ng gabi. Sa kanyang isipan, sumilay ang alaala ni Kim Young-hoon, nakatingala noon sa mga cultivator ng Mokli clan, yan ang itinuro mo sa akin, hindi ba, noong nakipaglaban ako sa 50 Chi Building cultivators. Sa sandaling yun, biglang sumugod si Yun Ian, tumatakbo ng buong lakas patungo sa Crown Prince, sa tinig na mariin at puno ng determinasyon, kanyang isinambit, noon, hindi ko maunawaan ang sining na yun, ngunit ngayon, sa wakas, nauunawaan ko na. Ngumisi ang Crown Prince, puno ng panunuya, at itinaas ang kanyang kilay, kaya't susugod ka lamang upang mamatay, Vice Lord, mas handal ka pa kaysa sa aking inaakala. Malakas na inapakan ni Yun Ian ang lupa, at walang pag-aalinlangan siyang lumundag pasulong, sa kanyang isipan, dumagundong ang panata, ang talaan ng pag-akyat tungo sa makalangit na sining ng pakikidigma. At sa isang iglap, pinakawalan niya ang isang malinis at mabilis na hiwa ng espada, nababalutan ng pinaghalong kulay ube at itim na enerhiya, ang puwersa nito'y dumiretso sa Crown Prince, dahilan upang siya'y bahagyang umatras, nabalot ng pagtataka, kasabay nito, mariin na isinambit ni Yun Ian, talaan ng pag-akyat na lumalampas sa kultibasyon at inuubos ang lahat ng sining ng pakikidigma.